Yung mga mag-asawa na wala o kinakapos ng pangsaing sa Ginubatan Albay. Ang palarong ito ang kanilang naging takbuhan. Ang premyo kasi ng mananalo, isang sakong bigas at 1,000 pesos. Ang kailangan lang, magpapaunahan sina mister na makarating sa finish line habang pasan-pasan, karga-karga o buhat-buhat ang kanilang mga misis. Ito ang karera na kung tawagin, agom ko, baktot ko o asawa ko, kargo ko. Para na rin mapatunayan ng mag-asawa sa hirap at ginhawa magsasama sila. Siyam na pares ang kumasa sa hamon pero hindi pa man nagsisimula ang karera sina Kyla at Raymond. Ayoko po talaga sumali. Si Kyla, kumpiyansa pa namang maipapanalo ng mister ang karera. Basketball player po siya. Kayang-kaya niya po yung takbuhan na mabilis. Hanggang sinabi ni Kyla ang magic word. Sige na, be. Sayang po yung bigas. At dito na biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Sakto kasing nung araw na yon, wala pa silang isasaing. Bigas din po yun. Mapapang araw-araw po. Kakatipid, gastos. Kaya sina Kyla at Raymond humabol sa karera. Bago po magsimula, nagtanggal po talaga kami ng tsinelas para daw po hindi kami madapa. At nung pasan-pasan na ng mga mister ang kanilang mga misis, let the race begin! Si Raymond, nagpakitang gilas agad. Hindi alintana ang bigat ni Kyla, lalo't wala raw ito sa iba pang mga pinasan niya sa kanilang pagsasama. Nasa balikat din kasi niya ang pagpapalaki sa anak ni Kyla sa una nitong karelasyon. Hiniwalayan ko po yung tatay nung anak ko. Hindi din naman po nag-work. Naglakas loob po ako. Wala naman daw kasalanan yung bata sa past niya po. Tanggap niya po talaga yung anak ko. At sa tuwing pinanghihinaan ng loob ang mister, sa buhay man o sa karerang ito, si Kyla ang tumatayong cheerleader. Be, bilis na, be. May kasunod na tayo. Nakabuntot lang kasi kina Raymond at Kyla ang mag-asawang Rosalio at Melissa na kahit nagmumurang kamatis na, umo-OOTD pa. Kami lang po yung naka-sapatos po. Naka-ready po. Si Rosalio, sanay rin daw talaga sa buhatan, batak sa taniman ng kamatis. Nakikita ko po siyang may buhat-buhat po. Feeling ko po, ang gwapo-gwapo niya po. Kasi po, namumula po yan. Ang gabi po, hindi po ako kumaangaan. Baking karera, nag-practice kami. Si Rosalio, focus na wag silang matumba o mahulog, lalo't minsan na raw silang na-fall sa isa't isa. May crush din po talaga ako sa kanya. Kasi ko din siya. Yung binigay po sa amin, sira na pong kamatis. Para sisinyawan. Pero nung nanligaw na si Rosalio, bumawi naman daw siya. Nadala ko ng gulay. Hindi na po ako nagpatumpik-tumpik pa. Sinagot ko na po siya. Pero ang pinagkaguluhan ng mga manunood, ang mag-asawang ito. Si Jonel naman kasi, ginawang sako ng bigas ang misis na si Edna, nakatiwari sa kanyang balikat. Sali tayo, kasi sayang naman yung premyo. Sabi niya, ang bigat-bigat mo. Parang di ko kaya na manalo tayo na siyempre mabugat siya. Nagtimbang pa ako ng 64. Uy. Asawa ko, 46. Tinesting niya po akong buhatin. Sabi niya, nangangalay ako. Sabi niya, dito, komportable ako. Kaya sabi ko, di sige, kaya ko yan. Taong 2017, nung sina Edna at Jonel, naging mag-textmate. Crush kita. Ang reply niya po sa akin, mahal kita. Pero si Edna, hindi agad nagpadala sa matatamis na salita ni Jonel. Sabi ko, bata ka pa, marami ka pang makikilala kaysa sa akin. Gusto ko siya kahit ano po ang edad niya. Wala akong pakialam. Mabait, maganda, maputi. Sumunod na buwan, nag-I love you. Sabi niya, unang tawag niya sa akin, mahal.
Sina Jonel at Edna nagsama sa iisang bubong at nangarap na bumuo ng isang masayang pamilya. Pero Yung lagi po ako nakukunan. 2022, pagsapit po nung 5 months, dinugo po ako. Hanggang nag 9 months po siya. Unti-unti na lang lumiit yung tiyan. Yun po ang pinakamasakit po nung nangyari po sa amin. Nagpipray lang po ako. Bangon ulit ako. Sabi ko nga sa kanya, gusto ko pa ulit magkaanak tayo. Kay awa ang Diyos. pero didinggin kaya ang dasal ng mag-asawa na manalo sa karera? Ilang metro na lang ang layo mula sa finish line si Rosalio. Nanghihina na daw po talaga yung ano niya. Kaya alam, sabi ko, kaya mo yan. Pero tuluyan siyang nawala sa focus dahil May speed yan dito sa dahil. si Jonel at Edna kasi humabol. Wala nang atrasan, sigurado na to. Habang sina Raymond at Kyla naman na nangunguna na. Wala na po kami nung pakialam sa itsura po namin. Basta po makatapos lang para po sa bigas. Hanggang sa sila ang unang pares na nakatawid sa finish line. Sobrang saya, may pagod. Napawi naman po yung pagod dahil po nanalo. Sina Raymond at Kyla ang mag-uuwi ng 1,000 pesos at isang sakong bigas. Sobrang saya po namin nung kami po yung nanalo. Kasi maiuuwi po kami para sa pamilya namin. Habang si Rosalio naman, umaribat na ungusan ng mga kalaban. Pero dahil sa sobrang pagod, Napalo na. Sabi ko, talo na. Ganyan na lang po ata kalayo. Kinarga po ulit niya ako. Nakarating po kami sa finish line. Pero pangatlo na po kami. nag-uwi naman sila ng kalahating sakong bigas. Tuwan-tuwa ko. Nanalo. Nagpapasalamat po kasi kami kahit 25 kilos lang po yung natanggap namin. Malaking tulong na po yun sa amin. Samantala, sina Edna at Jonel, Kala ko malapit na kami. Nakayuko lang ako. Seryoso kasi ako sa tumatakbo kasi. Nung umarap ako, malayo pa. Kami na yung huli. Enjoy na enjoy po kahit mabaligtok ko yung talo. Pero nakatanggap naman ng consolation prize na 200 pesos. Thank you so much. Thank you so much. Sinisisi niya ako, binambigat-bigat mo. Huwag ka nang maingay dyan. Basta importante, masaya tayo. Tapos may pambili na tayo ng ulam. Dito sa lokal na gobyerno ng Ginubatan, namimigay po kami ng libreng bigas o relief assistance po sa pamamagitan po ng programa namin under AIX or yung tinatawag po natin na Aid to Individuals in Crisis Situations. So kahit po walang ganitong mga aktibidades sa barangay, mga palaro, kami po ay magbibigay po sa kanila anytime na sila po ay mangailangan ng as long as available po sa aming office. Ang mga hamon ng buhay, gaano man kabigat kapag may katuwang sa pagpasan, ang problema, gumagaan. Kahit gaano kahirap yung buhay, yung laban ng laban. Itutuloy natin tayong karera ng magkasama. Sumpa namin. Kahit gaano kabigat, pagsubok namin, sana malagpasan namin na magkasama.